Celebox. Isang simpleng caterer lamang si Winona Madrigal o mas kilala sa palayaw niyang Nona. May pangarap siyang magpatayo ng tindahan kaya wala na siyang oras na asikasuhin ang kanyang love life. Ngunit nangangarap din naman siyang magka-boyfriend ng gwapo, mayaman at higit sa lahat, marespeto sa babae, katulad ng nobyo ng kanyang kaibigang si Clara. Pero tila pinaglalaroan yata siya ng tadhana dahil kabaliktaran sa kanyang pangarap ang lalaking kanyang makakatagpo. Basta't wag mo akong popormahan. Paalala niya rito. If you remain adorable like that, hindi ko may papangako. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko. Si Richmond Buenavista, gwapong math professor sa isang universidad. At saksakan ng pagkababaero, ang lalaking makapagbibigay ng kiliti sa kanyang puso. Magagawa niya kayang tanggapin ang kanyang damdamin sa binata? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Ang wild pala ni Miss Freya. Fairy team ang birthday celebration niya kaninang umaga. Tapos ngayong gabi na, nagmistulang nightclub tong lugar. Pabulong na wika ni Winona. Tinutukoy ang celebrant na nag-hire sa kanila. Kasalukuyan siya nagliligpit ng mga pinagkainan ng guest habang nagbibingi-bingihan na lang sa kaingayan ng mga ito. Ganto talaga mag-celebrate ng kahit anong okasyon ng mga mayayaman. May after party. Wika naman ng kanyang tita Jem na boss niya rin sa catering service. Napatango-tango siya at pinagpatuloy na lang ang ginagawa. Nang muling naghiyaw ng mga guest na sumasayaw, natuon ulit ang atensyon niya sa mga ito at namataan niya ang pamilyar na lalaki na nakikipagsayawan sa celebrant. Sandali, boyfriend yun ni Carla. Nalalaki ang mga mata niyang tinitigan ng nasabing lalaki. Boyfriend Nino? Ni Carla, tita. Yung best friend ko. Pinakilala niya sa akin nung nakarang linggo. Hindi ako maaaring magkamali. Bakit siya nandito? At bakit kung makipagsayawan siya kay Miss Freya parang ang sagwa? Hindi kaya niloloko niya lang si Carla? Kung mayaman ang boyfriend ng kaibigan mo, huwag ka nang magtaka. Hindi sila sanay sa loyalty. Hindi to pwede. Kailangan kong siyang turuan ng leksyon. Sandali lang, Nona. Anong gagawin mo? Bumalik ka! Hindi niya pinansin ang tiyahin. Bagkos, dire-diretso siya papunta sa pwesto ng celebrant at ng lalaking kukumprontahin. Nang siya'y nasa harap na ng mga ito, hinila niyang lalaki upang maagaw ang atensyon. Yes, may kailangan ka, miss. Takang tanong nito sa kanya na talaga namang ikinainit pa ng kanyang ulo. Ngayong may kasayawan kang sexing babae, hindi mo na ako kilala? Bulyaw niya na mas lalong kinakunot ng noo ng lalaki. Etong sayo! Sa isang iglap, umigkas ang kanyang kamao sa gwapong pisngi nito. Nawalan ito ng balanse at natumba. Napasinghap ang lahat ng mga bisita at napasigaw sa gulat ang celebrant. What the hell? Bakit mo siya sinapak? Gulantang na tanong ng celebrant sa kanya. Nako, Miss Freya, pasensya na kung nagulat ka, pero niloloko ka lang ng lalaking to. May girlfriend na to eh. And how do you even know that? Dahil kaibigan ko ang girlfriend niya, si Carla. Hoy Raymond, may pa don't worry, I'll take care of Carla ka pa sa akin nung nagkakilala tayo. Tapos makikita lang kitang ng babae? Aba, hindi ko to palalampasin. Tumayo ka riyan. Ramdam niyang tila nahimasmasan ang mga nanonood sa kanyang mga sinabi. Hindi niya batid kung bakit pero pinagpatuloy niya na lang ang masamang tingin sa lalaking sinapak na ngayon ay tila naaaliw pa sa naganap. Raymond? You must be mistaken. Hindi siya. Freya, ako nang bahalang magpaliwanag. Tumayo ang lalaki at nakangising hinarap siya. Bahagya pa nitong sinapo ang pisnging namumula dahil sa palad niya. What's your name?
Napatawa siya ng peke. Itutuloy mo pa rin talagang pagmamaangan-maangan. Ako to, si Winona. Last week lang tayo nagkakilala kaya hindi mo ako mauuto. Look, I don't know you. Pero kilala ko si Carla. Hindi ako ang boyfriend niya, kundi ang kakambal kong si Raymond. Kumunot ang kanyang noo sa narinig. Hindi ako naniniwala. Walang nabanggit sa akin si Carla na may kakambal ang boyfriend niya. Well, that's probably because we're not in good terms. Naiinis siya sa akin dahil hindi kami magkatulad ni Raymond. I'm Richmond, by the way. Beautiful. Isang kindat ang ginawad sa kanya nito. Hindi niya mapigilang mapangiwis sa biglaan nitong pakikipaglandian sa kanya. Humarap siya sa guest at nagtanong. Totoo ba? Hindi siya si Raymond? Oh my God! Hindi nga siya! He's Richmond! Inis na sinagot siya ni Miss Freya. Look what you did! Uncomfortable ang bisita ko sa ginawa mo! I hate you! Kamuntikan siyang atakihin ng sabunot ng babae nang biglang humarang sa gitna nila si Rich. Sumulpot din sa tabi niya ang kanyang tiyahin. Calm down, Freya. Misunderstanding lang ang nangyari. Huwag mo nang palakihin pa. You'll ruin your party more. But Rich? Kakalma ka o aalis ako. Choose. Okay, fine. Ma'am Freya, ako na pong hihingi ng paumanhin sa ginawa nitong pamangkin ko. Hayaan niyo tuturuan ko siya ng leksyon. Singit ni Tita Gemma. Ano ba, Nona? Humingi ka rin ng tawad. Napapasimangot niyang sinunod ang tiyahin. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ko. Nagpadalos-dalos ako. Hindi ko muna kinumpara kung tama ba ang hinala ko. Please po, hayaan niyo kaming tapusin ang trabaho namin. Pangako hindi na ako uulit manggugulo. Apology accepted. Hindi naman yun ang unang beses na napagkamalan akong si Raymond. And Freya here. Hindi na ito makikipag-away sa'yo ulit. Basta, huwag ka lang muling gagawa ng eksena. Napahinga siya ng maluwaga. Mabuti naman at madaling naayos ang gulong kanyang sinimulan. Magpapaalam na sana sila ngunit nang muli niyang tingnan si Rich, nakangiti ito sa kanya. Kumunot ang kanyang noo nang lapitan siya nito at bumulong. Pwede ko bang mahingi ang number mo? Bahagya niya itong naitulak sa pagkabigla. Muntik na ring umigkas ulit ang kanyang kamao kung hindi lang napansin niya si Miss Freya na masama ang tingin sa kanya. Pasensya na sir pero wala po akong cellphone. Babalik na kami sa trabaho. Mabilis niyang hinila ang tiyahin upang maiwasan ang malanding binata. Hindi siya makapaniwalang sobrang babaero nito. Pati siya na caterer lang gusto pang pormahan. Nang sila'y nasa kusina, doon siya tinalakan ng husto ng tiyahin. Dahil dyan sa katarayan mo, kamunti ka na tayong masisanti nang hindi pa nababayaran eh. Naku Nona, bawas-bawasan mo naman yung ganyang ugali mo. Pasensya na po tita, akala ko talaga siya si Raymond eh. Wala kasi akong alam na may kakambal pala yun. Sorry po talaga. Hayaan mo na, basta huwag mo lang uulitin. Ano palang binulong nung sinapak mo? Wala po, nangihingi lang ng number. Mukhang babaero talaga. Nasa tabi niya si Miss Freya pero gusto kong landiin. Landiin o baka gusto ka lang tawagan para pagbayarin sa gagastusin niya sa mukhang sinampal mo? Hindi ka kagandahan, Nona. Huwag kang assuming. Si tita naman kaya ka tumandang dalaga kasi puro negative ang nasa utak mo. Ano ka mo? Gusto mo bang mawala ng trabaho ha? Biro lang po. Magtino ka Nona. O siya, tumulong ka lang dito ng mga 1 oras tapos mauna ka nang umuwi. Ayokong makita pa ng matagal ang pagmumukha mo. Isa pa, delikado ka kay Miss Freya kung totoong pinupormahan ka ng boyfriend niya. Mukhang hindi naman po sila magjowa. Pero sige po, basta wag nung kaltasan ng sweldo ko. Napailing-iling na lang sa kanyang tiyahin at muli na silang nag-asikaso sa trabaho. Habang siya'y nagpupuno ng mga dessert sa may lamesa, napapansin niya naman sa may bar counter si Rich na nakatingin sa kanya habang sumisip-sip sa hawak nitong glass of champagne. Ganon din ang siya'y naglilinis ng lamesang pinagkainan ng mga bagong dating na bisita. Sumandal ito sa pader na malapit sa kanya upang siya'y
matitigan at tila wala itong pakialam sa mga ibang bisita. Lalo na sa celebrant kahit kinukulit itong makipagsayawan. Nang mapansin niyang lumagpas na siya ng 1 oras, na maalam na siya sa kanyang tiyahin upang umuwi. Sinadya niyang dumaan sa likod ng bahay para hindi makita ng lalaking nagpapapansin sa kanya. Napadaan pa siya sa may garahe na malapit sa gate. Napansin niyang walang tao roon, maliban sa 2 lalaking may inasikasong motorbike. Nginitian niya lang ang mga ito nang mapansin siya at nagpatuloy na sa paglabas ng gate. Walang available na taxi sa labas kaya naglakad-lakad siya. Baka sakaling may dadaan na taxi. Sa kabilang banda, malikot ang mga mata ni Richmond sa kalagitnaan ng party. Kani-kanina lang kasi naroon pa si Winona. Ngunit ngayon ay wala na ito. Rich, the night is still long. Saan ka ba pupunta? Tanong sa kanya ni Freya, sabay lingkis na mga kamay nito sa braso niya. Freya, not now. May importante akong gagawin. Bumitaw siya rito at tuloy-tuloy sa kusina kung nasaan ang mga caterer. Nagulat pa ang mga ito nang bigla siyang pumasok. Nang makita niya ang boss, kagad siyang lumapit at nagtanong. Excuse me. Oh, bakit po sir? May kailangan kayo? Nasaan si Winona? Hindi ko siya mahanap sa loob. Naku sir, pinauwi ko na eh. What? Nang mag-isa? Opo, matapang naman yun at sanay na. God damn it. Tila hangin siyang lumabas ng kusina at dire-diretso palabas ng bahay. Narinig niya pang tinawag siya ni Freya at ng mga kaibigan ngunit hindi na siya nag-aksaya ng oras na lingunin pa ang mga ito. Nang nasa garahe na, kagad niyang binunot ang susi ng motorbike na nakaparada. Nag-helmet at pinaharurot ito. Kumunot ang kanyang noo nang maramdamang tila hindi yata balanse ang rear tire niya. Ngunit dahil sa pagmamadali, nagkibit balikat na lang siya. Mabuti na lang at nakita niyang pamilyar na figura ng babae na naglalakad. Sinundan niya ito at inihinto ang sasakyan sa harap mismo nito. Hindi siya nagkamali ng hinala. Si Winona nga ito. Ay anak ng pating! Bulalas ng babae sa gulat. Tinanggal niya ang kanyang helmet upang makilala siya nito. Ang gulat na mukha ni Nona ay napalitan ng poker face. Ano pong kailangan niyo? Uuwi ka na? Gusto mo? Ihatid kita? Walang hiya niyang aya. Wag na, kaya ko na. Malayo-layo pang lalakarin mo bago ka makahanap ng taxi. Madalang na may dumaan sa areang to. Don't worry, I won't charge. Kahit libre yan, hindi ako sasakay. Ang sungit mo naman. Dapat ako ang naiinis sa'yo eh. Ako kaya ang sinapak mo. Sorry na nga, diba? At saka hindi naman ako naiinis sa'yo. Hindi lang ako sanay na may nagpapapansin sa akin. So, you noticed, huh? Pero umalis ka pa rin ng maaga. I thought caterers will remain until the event is done. Pinauwi na ako ng boss eh. Are you sure na ayaw mong umangka sa akin? Oo, kaya bumalik ka na sa party. Baka hinahanap ka na ni Miss Freya. Then, give me your phone number. I want to be friends with you. Since kaibigan ka naman ng girlfriend ni Raymond. Umikot ang mga mata ni Nona sa kanyang pangungulit. Sige na nga, akin ang cellphone mo. Naiwan ko yun sa akin sa bahay. Parang batang excited niyang inabot ang telepono sa babae at malaki ang ngiti ng isauri nito sa kanya na naroon na ang numero nito. Thank you. Ibinigay ko yan dahil nakikipagkaibigan ka. Tandaan mong hindi ako pumapatol sa lalaking mukhang babaero. O babaero talaga. Ngumisi lamang siya sa paalala nito. Sa isip niya, mukhang mahihirapan siyang palambutin ito dahil naiiba ito sa ibang mga babaeng kanyang napormahan. You'll see. Aalis na ako kung ayaw mo namang ihatid kita. Sandali, sa'yo ba yung motorbike? Yes. Bakit ko naman paandarin kung hindi sa akin? Bakit mo natanong? Wala lang. Astig eh. Sige na nga, umalis ka na. Don't be grumpy. Papangit ka niyan. See you again soon, beautiful. Sinuot niya ang helmet
Nakita niya pa ang pag-irap ng dalaga na ikinailing niya na lang bago pinaharurot pabalik sa party ang motorsiklo. Hindi pa siya nakakalayo nang maramdamang may mali sa sasakyan niya. Hindi niya mabatid kung ano, pero namalay na lang niya ang sariling lumipad matapos mawala ng balanse nang iliko na sana niyang sasakyan para maiwasan ang biglang sumulpot na aso sa daan. Namanhid ang kanyang buong katawan. Nandidilim din ang kanyang paningin. Ngunit malinaw sa tenga niya ang boses ng isang babae na tinatawag siya bago siya lamunin ng dilema. Hindi pa rin makapaniwala si Winona. Naroroon pa rin ang pagkabigla sa dibdib niya dahil sa pangyayaring nasaksihan niya kanina. Ang lalaking nangulit sa kanya kanina lang ay ngayon walang malay habang inaasikaso ng mga doktor at nurse sa emergency room. At siya naman ay walang magawa kundi ang umupo sa silya at magdasal ng palihim. Batid niyang hindi lamang na aksidente ang nangyari. Nagsisisi siyang hindi niya binigyan ng babala ang lalaki sa nagsaksihan niya sa garahe. Sobrang guilty niya kaya hindi niya napigilan ang sariling sumama sa ospital. "Ma'am, kaano-ano niyo po ang pasyente? Pamilya?" Tanong sa kanya ng isang nurse. Hindi po, kakilala lang." "Kung ganoon, pwede niyo po bang kontakin ang pamilya niya? Kung wala po kayong phone, meron po tayong available telepono sa may reception desk." Sige po, susubukan ko." Sinunod niya ang nurse. Isang tao lang nasa isip niya na maaaring makapagpaabiso sa pamilya ni Richmond. Ang kaibigan niyang si Carla. Mabuti na lang at sa ulo niya ang mga numero ng mga importanteng tao sa buhay niya. Ilang ring lang at sinagot na siya nito. "Hello, this is Carla Gracia. How may I help you?" "Hello Carla, si Nona to." "Winona? Oh, bakit hindi mo gamit ang cellphone mo?" "Ano kasi, nasa ospital ako." "Ha? Nasa ospital ka? Ano bang nangyari?" Nailayo niya ang telepono sa tenga dahil sa lakas ng boses ng kaibigan niya. "Mahabang kwento pero pwede mo bang tawagan ng boyfriend mo na papuntahin rito?" "At bakit siyang kailangan mo at hindi ako?" "Huwag kang magselos. Kailangan ko siya kasi na-aksidente at ngayon ay nasa emergency room ang kakambal niya." "Kakambal? Si Richmond? How come na ikaw ang kasama niya?" "Mahabang kwento nga. Sige na, tawagan mo na si Raymond at sabihin mong pupuntahin mo siya sa MC Williams Hospital." Sige, I'll come too. Basta huwag ka rin aalis dyan ha." "Okay, salamat." "And you owe me an explanation. Kilala ko si Richmond, babaero yan, and I don't want to hear na naging isa ka sa mga babae niya." "What? Ew, hindi ah. Gawin mo na lang ang iniutos ko. Napaka-overthinker mo talaga." Binaba niya ang tawag at napapakamot na lang siya ng ulo sa paratang ng kaibigan. Isipin pa lang niya na magiging laruan siya ni Richmond, gusto niya nang sapakin ng sarili. Bumalik siya sa kanyang pwesto kanina at nagpahinga. Sinalubong siya ng nurse at doktor at sinabing hindi na kritikal ang buhay ng lalaki. Ipinaliwanag din ng mga ito na ang kanang paalang ni Richmond ang napuruhan. Inilipat na ang pasyente sa isang private room. Naghihintay siya sa loob, nakaidlip at nagising lang nang may tumapik sa kanyang muka. "Wake up, sleepyhead. Andito na kami." Si Carla, kasama si Raymond at ang isa pang eleganteng babaeng may edad na nasa tabi na kagad ni Richmond, na wala pa ring malay na sa tansya niya'y ina nito. Tumayo siya at bahagya pang pinunasan ng nanigas na laway sa gilid ng labi. "Mabuti naman at nakarating na kayo." "How is he?" Tanong sa kanya ng nag-aalalang si Raymond. Ayon sa mga doktor, maayos na, pero may nabaling buto na sa kanang paa niya, kaya paniguradong ilang buwan siyang hindi makakalakad. "Paano ikaw nakasama niyo rito?" Ikwento niya sa mga ito ang pangyayari. Walang labis, walang kulang. Ang kaibigan niyang si Carla na nagdududa kanina ay nagawa naman siyang paniwalaan. "Akala ko ikaw ang bagong nobya ni Richmond eh." Wika ni Carla. "Tumigil ka nga. Mukha ba akong easy to get?" "You said na may nakita kang 2 tao sa motor niya bago kanya masundan. Can you recognize their faces?" "Ewan ko, may kadiliman eh."
Son, it's a mansion's garage. May CCTV yun. Ilang taon na nagpapaandar ng motorbike itong kakambal mo. At ngayon lang ito nangyari. Kailangang hulihin ng may pakana nito. Singit ng ginang. Yes, we will, Mom. Tumawag ng pulis si Raymond. Bilang saksi, muling kunento ni Winona ang mga nasaksihan niya. Nang matapos ay tsaka lang siya inihatid ni na Carla at Raymond. Sa sumunod na araw, naalimpungatan si Richmond na masakit ang buong katawan, lalo na ang kaniyang kanang paa. Son, I'm glad you're finally awake. Akala ko hanggang bukas ka pang tulog. May pag-aalala sa boses ng kanyang ina na una niyang nabungaran. Mom, where am I? You're in the hospital, anak. Hindi mo ba naalalang na aksidente ka sakay ng motorbike mo? Napatango-tango siya nang maalalang binanggit ng ina. Nasirang motorbike ko nang hindi ko alam. Kung hindi lang may diferensya sa rear tire, hindi ako maaksidente. May nagsira, son. Paano yun nalaman? Thanks to Miss Madrigal. Nahuli agad kagabi ang may salarin. Thanks to who? Winona Madrigal, son. Yung babaeng nagdala sa iyo rito sa ospital. According to her, she's not your girlfriend at nagkakilala lang kayo sa pinuntahan mong party kagabi. She said that she saw two people doing something on your motorbike when she was about to leave. Hindi niya raw nabisto nung una na sinisira pala ng mga yun ang motorbike at hindi niya alam na sa'yo yun. Kaya nagsisisi siyang hindi kanya naabisuhan kaagad. Yun ang reason kung bakit hindi ko magawang magpasalamat sa kanya. But maybe I should. Hindi kanya pinabayaan dito. Where is she now? Inihatid na ng kakambal mo kagabi. Wait here. I'll call the doctor. Lumabas ang kanyang ina. Naiwan siyang nakatitig sa paang may cast. Ilang saglit pa, pumasok na ulit ang ina kasama ang doktor at ang kakambal niyang si Raymond. What's up, bro? Mukhang si Lord nang gumawa ng paraan para mapatigil ka sa kakaparty mo at pambababae. Biro ng kakambala. Shut up, dude. Hindi ko ginusto to. Ex-boyfriends ng mga babaeng naging nobya mong mga salarin. So, ikaw ang nagsimula kaya ka nahantong dito. Ba't kasalanan ko bang mas gwapo ako kaysa sa kanila? Napailing-iling na lang ang kakambal sa madaling pagkapikon niya. Kinilati siya ng doktor ng mga ilang minuto. Matapos ay sinabi nito sa kanyang kalagayan. Can I go home today? Ayoko magtagal sa ospital. Komento niya. Wait till you're discharged, sir. Mas mapapatagal ang pagaling mo kapag uuwi ka ng maaga. Ang nangyari sa right leg mo hindi basta-basta. Besides, kailangan mo ng personal na caretaker dahil hindi ka maaaring gumalaw-galaw nang walang ingat. We should listen to the doctor, son. Naabisuhan ko ng kolehiyo. Paniguradong may papalit na sa'yo pansamantala bilang biology professor. Kaya huwag kang mag-alala. Pahayag naman ang kanyang ina. Mom, you know how I hate hospitals. Tiningnan niyang may pagmamakaawa ang ina. Alam din kasi nito ang rason kung bakit ayaw niya sa ospital. Bata pa lang sila ng kambal nang mamatay ang kanyang ama at sa ospital nangyari. Saksi siya at simula noon, nangako siya sa sariling mag-iingat upang hindi madala sa ospital. Kung hindi lang dahil sa dalawang lalaking pinagselosan siya, hindi ito mangyayari sa kanya. Pero son, alam mong hindi kita maaalagaan. I am busy with our company. Then I'll hire a caretaker. Huwag kayong maglala. I have someone in mind. Alam kong hindi siya makakatanggi. At sino naman? Nginitian niya ang ina at bumaling sa kakambal. Ray, pwede mo bang tawagan para sa akin si Winona? I want her. Isang malakas na bahingang binitawan ni Winona habang siya nagtitirintas ng sariling sapatos. Bahagya niyang kinamot ang biglang kumating ilong bago pinagpatuloy ang ginagawa. Oh, saan ka pupunta, Nona? Tanong tang tiyahin na kakalabas lang ng kwarto. Maghahanap ng part-time job. Hintayin mo na lang na magkakaliyente tayo. Magpahinga ka naman. Hindi na uso ang pahinga ngayon. Isa pa may pinag-iipunan ako.
Ayoko lang na magkasakit ka. Ako ang magkakaundaw-gagang mag-alaga sa'yo. Tita, kailan ba ako nagkasakit? Tumayo siya at sinuot ang shoulder bag. Aalis na ako. Uuwi ako ng maaga kapag hindi pinalad. Okay, sige. Mag-iingat ka. Bahagya niya lang tinanguan ang tiyahin bago lumabas. Nang nasa gate na siya, nabigla siya nang biglang may taxi yung pumarada. Lumabas mula sa backseat ang kaibigan niyang si Carla. Oh Carla, anong ginagawa mo rito? Ipaliliwanag ko sa biyahe. Sakay. Kahit naguguluhan, sunod niya ang kaibigan. Sumakay siya sa tabi nito. Mananahimik na lang sana siya kung hindi lang binanggit ng kaibigan kung saan sila pupunta. Manong, diretso na po tayo sa McWilliams Hospital. Sandali, sa ospital? At bakit tayo pupunta ron, Carla? Inutusan ako ni Raymond na sunduin ka. You know I can say no to him. Bakit kailangan ako? Di ba nahuli ng mga salarin kagabi pa? I don't know, but maybe. Richmond requested it. Nagising na siya kanina at baka gusto ko niyang makita. Gustong pagsalitain ka mo kasi hindi ko siya binigyan ng babala ng maaga sa nakita ko. Dapat si Miss Freya ang pinapunta niya kasi yun ang girlfriend. Fling lang daw yun ni Richmond, sabi ni Ray. Basta. Walang sense kung bakit kailangan pa ako sa ospital. Ano ba talaga ang rason? Patience, Nona. Malalaman din natin ang dahilan pagdating natin. Kapag ayaw ka man nila, I'm here to defend you. Kahit mag-away kayo ni Raymond? Well, you came first before him. Napangiti na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Mabuti na lang at meron siyang maaasahang tao katulad nito. Kaya hindi naman siya gagawa ng gulo na ikakadamay nito. Kung ano man ang maririnig niya sa ospital, tatanggapin na lang niya. Mga ilang minuto lang siya sa biyahe nang makarating sa ospital. Kagad silang sinalubong ni Raymond at dinala sa kwarto ng kakambala. Pagkapasok nila, kagad nangiti ni Richmond ang bumungad sa kanya. Hello, beautiful. Bati nito sa kanya, sabay kindat na ikinaismid niya. Nagawa mo pa talagang lumandi kahit pilay ka na? Well, hindi ako abot sa ganito kung sinabihan mo ko patungkol sa motorbike ko, hindi ba? You're one to blame. Nanggi-guilt trip ka ba? Kinda. Kamunti ka nang humabang sagutan nila kung hindi lang lumapit sa kanya ang nanay ng binata. Hi, Miss Madrigal. Hindi ako nakapagpasalamat sa iyo ng maayos kagabi. Thank you for taking care of my son. Nako, walang anuman po. Isa pa, may kasalanan din naman ako kung bakit nangyari yun. Yun lang po bang dahilan kung bakit ako pinatawag dito? Actually, may hihingin akong pabor. Ano po yun? Richmond wants to go home pero kailangan may personal caretaker daw siya. Kung hindi lang ako masyadong busy, ako nang mag-aalaga sa kanya. Malaking problema nga po yan. Kung mag-hire po kayo ng katulong. Well, ayaw niya. Bakit po? Ayaw niya kapag hindi ikaw. Matagal siyang napatulala sa ginang bago na proseso ng kanyang utak ang sinabi nito. Ako bilang caregiver niya? Nanlalaki ang mga matang tiningnan niya si Richmond na ngayon ay nakangising, nanunood sa kanila. Tapos bumaling ang tingin niya sa dalawang magkasintahan na napapabuntong hininga na lang. Bakit kailangan ako? Bakit hindi ikaw? Wika ni Richmond. Remember, you are responsible of this. Tinur nito ang paang nakangat at nakakast. Huwag kang mag-alala. Susweldohan naman kita eh. O at naghahanap ako ng trabaho ngayon. Hindi naman kasi araw-araw ang trabaho sa catering service pero labas ang pag-aalaga ng tao ron. Then, ayaw mo sa 50,000 a month? Napatitig siya sa lalaki sa sinabi nito. Nabisto agad nito na tila nabigla siya. Or if mababa pa, pwedeng 70 or 100. I can afford. Teka. Sinusuhulan mo ba ako? If that's what you call it then, I am. Son, that's not the tone of someone asking for favor. Paano mo siya mapapapayag kung ganyan kang magsalita? Disiplina ng ina nito.
Matapos ay bumaling muli sa kanyang ginang. Iha, alam kong mabigat itong hinihiling namin. Pero sana naman ay i-consider mo. Gaya ng sinabi ni Richmond, susweldohan ka namin. We will make an agreement kung gusto mo para naman masigurado mong magiging ligtas ka sa anak ko. Mom, kung makapagsalita ka naman para akong kriminal. Kilala kita, son. Hindi ka katulad ni Raymond na nag-i-stick sa isang babae. Mom, if he's like me, hindi na sana to nangyari sa kanya. Singit ni Raymond. Napakamot na lang si Winona ng buhok habang nakikinig sa usapan ng mag-anak. Lumapit naman sa kanya si Carla at humingi ng permiso kay Mrs. Benavista na mag-usap muna silang dalawa. Lumabas sila ng ospital at nagpunta sa kalapit na cafe. Anong gusto mo? Ako magbabayad. Dala ko ang card ni Raymond. Wika ng kaibigan na ikinangiwi niya. Ikaw ang magbabayad pero dala mo ang card ng boyfriend mo? Hindi naman pala ikaw ang magbabayad kung ganun. Ano ka ba? Hindi ko naman pinilit sa Raymond na ibigay sa akin ang card niya. Besides, he's the one who suggested na dalhin kita rito. Parang iba naman ang tingin mo sa akin. Orderan mo na lang ako ng kahit ano, basta may cheesecake. Okay, wait for me here. Nagpuntang counter ang kaibigan niya at siya'y naiwan sa table nila. Pumasok tuloy sa kanyang utak ang alok ni Richmond na maging caregiver nito siya. Hindi rin mawawaglit sa isipan niya ang sweldo na kanyang matatanggap. Isa pa, hindi tataas sa 3 buwan ang pagiging caregiver niya dahil hihintayin niya lang na gumaling ang paa nito kaya hindi siya matatali sa lalaki. Tatanggapin ko ba o hindi? Ang alin? Bahagya siyang napakislot sa gulat ng mamalayang naroon na pala sa harap ang kaibigan. Nasa lapag na rin ang mga order nila. Sobra naman ang lalim ng iniisip mo at nagsasalita ka ng mag-isa. Carla, tanggapin ko na kaya ang pagiging caregiver. Naisip ko kasi na mas okay ang 50,000 a month kaysa sa 500 a day sa mga part-time jobs. Makakapagpatayo ko ng sarili kong rice store sa sweldong matatanggap ko kay Richmond. Pagtitiisan ko na lang ang kalandian niya. Kung talagang yun ang gusto mo, wala naman akong magagawa pa. Basta mag-iingat ka talaga kay Richmond. Kwento sa akin ni Raymond, 10 babaeng napapaiyak nun sa loob ng 1 linggo. First impression ko sa kanya, babaero, kaya aware ako. Isa pa, kahit matanda na ako, wala pa akong planong magnobyo. Mabuti naman, then, pwede mo na sabihin sa kanilang desisyon mo pagkabalik natin. Ganoon nga ang ginawa niya pagkabalik nila sa ospital. Kampante lang si Mrs. Benavista ngunit ang pilay na anak nito ay tila nanalo sa loto sa pagkatuwa. Basta't huwag mo kong popormahan. Paalala niya rito. If you remain adorable like that, hindi ko may papangako. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nako, subukan mo lang. Pilay sa akin yung kaliwang paa mo para mapantay na. Tumawa lang si Richmond sa kanyang banta na ikinaikot lang ng kanyang mga mata. Sa araw na yun ay sinagawa nila ang kontrata. Sinabihan siya ni Mrs. Benavista na kailangan niya palang tumira sa apartment ni Richmond habang nagpapagaling ito. Kaya nang umuwi siya, yun ang kwento niya sa tiyahin. Maayos niyang pinaliwanag sa ginang ang lahat, kaya natanggap naman ito. Wala namang problema sa akin ng trabaho. Siguraduhin mo lang na hindi ka uuwi rito ng buntis. Pahayag nito na ikinalaki ng mga mata niya. Tita naman, para namang mababang babayang tingin niyo sa akin. Buntis agad? Gwapo si Mr. Benavista. Kahit na may agreement kami, kulong siya kapag may gawin siya sa akin. Kinabukasan habang nasa ospital pa rin, hindi mapakali si Richmond sa kanyang kama habang hinihintay si Winona na dumating. Excited siya na parang kinakabahan dahil ngayon ang unang araw ng trabaho nito sa kanya. Ibig sabihin, ngayon ang unang araw na magsasama sila sa iisang bubong. Inaamin niyang babaero siya, higit pa sa normal na babaero. Ngunit ni minsan hindi siya nagsama ng babae sa apartment na kanyang tinitirhan. Kung may nakilala siyang babae at may plano silang gawin, sa hotel niya ito dinadala. Kadalasan sa mga babaeng nakaka-fling niya, ang mga ito ang unang nagkakagusto at ang lumalapit sa kanya. Ngunit hindi man sa hindi siya nagkakaroon ng pagkagusto sa babae noon,
pero ibang pagkagusto niya kay Winona. Ito kasi ang unang babaeng nakapanakit sa kanya sa unang pagkikita. Babaeng hindi tinabla ng kanyang karisma at babaeng tila diring-diri sa kanya. At kung siyang tatanungin, naaaliw siya rito. Kaya ramdam niyang hindi niya kayang basta na lang itong patakasin. Mga ilang minuto pang hinintay niya nang bumukas ang pintuan at niluwa roon ang kanyang kakambal. Yo bro, you're officially discharged. Bababa na tayo. Wika nito habang lumalapit sa kanya upang tulungan siyang lumipat sa wheelchair. Wait, where's Winona? Your dream girl is in the outside already. Mabigat ang dala niyang maleta, kaya ayaw niya nang pumasok. Sasama ka ba sa apartment? Yes, as mom's representative. Lumipad siya kagabi papuntang LA, business trip. Isa pa, hindi ko pwedeng hayaang mapagod ng husto si Winona sa unang araw niya. Baka talakan ako ni Carla. Weak. Hindi weakness, pag-ibig ka mo. Napailing-iling na lang siya sa kayabangan ng kakambal at nagpatulong na lang na lumipat sa wheelchair. Hinayaan niyang itulak siya palabas. Hindi naman siya makarelate sa mga pinagsasabi nito. Kambal man sila ni Raymond, magkasalungat naman ang kanilang pag-uugali. Nung sila ay mga teenagers pa lang, si Raymond ay hindi nag-girlfriend. Hindi katulad niya. Study first ito at inisip talagang pangarap na maging isang veterinary doctor na natupad naman. At ngayon may girlfriend na ito. Kahit minsan hindi nito naisipang magloko. Sa katunayan, nakaplano na itong pakasalan at bumuo ng pamilya kasama ang nobya. Hindi naman niya matukoy kung bakit ganun ang kakambala. Para sa kanya, boring ang ganung lifestyle. Pero inaamin niyang naiinggit siya at nahanap nito ang babaeng nais nitong makasama sa buhay. Napaisip siya. Siya kaya? Kailan? Ang tanong na yon ay nasagot nang makita niya si Winona na naghihintay sa kanila sa labas ng kotseng kanilang sasakyan. Napangiti siya kahit na nakasimangot sa kanyang dalaga. Hi, beautiful. Namiss kita. Mismong mukha mo. Alam mo, kanina may kirot sa pa ako. Pero ngayon wala na. Kasi nakita na kita. Ah, ganon. Gusto mong ibalik ko ang sakit? Sipain ko? Walang problema. Magtatagal ang pagaling nito. At ibig sabihin magtatagal ka rin sa poder ko. Napairap si Winona sa pagkapikon at napatawa na lang siya. Ahem. Okay, lovebirds. Aalis na tayo. Singit ni Raymond. Ilang saglit pa, pinagtulungan na siya nito at ng driver na ipasok sa loob ng kotse. Nagkatabi sila sa may backseat ni Winona, kaya kinulit niya ng kinulit ito sa kalagitnaan ng biyahe. Nang makarating sila sa apartment, nagulat siya nang may nakitang pamilyar na babaeng naghihintay sa labas ng pinto. Hindi niya tanda ang pangalan ng babae, ngunit alam niyang naging isa ito sa mga girlfriend niya. Oh my God! Baby Rich! What happened to you? Mabilis na lumapit sa kanyang babae at niyakap siya. Naparay siya sa bigat nito nang biglang may humilas sa babae. Si Winona pala na kani-kanina lang ay nasa likuran niya tinulak ang wheelchair. Mawalang galang na Miss Canvas, pero hindi mo ba nakikita ang kasalukuyang pilay ang beberets mo? Kung makayakap ka parang uupuan mo na siya. Reklamo ng dalaga sa babae. Who are you? Bakit ka biglang nakikisingit sa reunion namin? Isa pa, hindi Canvas ang pangalan ko. I am Tiffany. Ay sorry, akala ko Canvas. Puno kasi ng pintura ang mukha mo. It's not paint, it's makeup. At hindi mo ko sinasagot. Sino ka? Caregiver ako ng beberets mo. Kaya pag may nabali na namang butor yan dahil sa yakap mo, meaning magtatagal ako sa pagpapaalila sa kanya at ikaw may kasalanan nun. Caregiver ka lang pala niya eh. Bakit ang sungit mo sa akin? Didn't you know that I'm his girlfriend? Wala akong pake. Kamunti ka nang magsabunutan ng dalawang babae kung hindi lang pumagit na si Raymond. Si Rich kasi tila tangang nakangiti habang pinapanood ang katarayan ni Winona. Easy girls, may pasyente tayo rito. Bawal lang mag-away. Brittany, kung may kailangan ka sa akin, hindi pa kita ma-entertain. Pahayag niya sa babae.
It's Tiffany, not Brittany. Baby Rich, kakauwi ko lang galing Hawaii. Tapos hindi kita makontak at ma-reach out online. Mabuti na lang at naalala kong may apartment ka pala rito. I really miss you kasi. Hindi ba ako nakipag-break sa'yo? Break? No, you didn't. Then, let's break up. What? Nagbibiro ka ba? Bakit? Sa lagay kong to, akala mo ba kaya ko pang ipagpatuloy ang kung anumang relasyon natin? I hate you! Nagsisisi akong minahal kita! Umalis ang luha ang babae na kinabuntong hininga niya. Tiningnan niya ang kapatid na ngayon ay napapailing-iling at saka bumaling kay Winona na halatang pagkadisgusto sa muka. Don't look at me like that, guys. Hindi ko matanda ng babaeng yun, kaya tama lang ang ginawa ko. Depensa niya. Hindi siya pinansin ng mga ito. Itinulak na lang siya ni Winona papasok sa apartment nang binuksan na ni Raymond ang pintuan. Tsaka niya na-realize na mas na-turn off ang dalaga sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Raymond kay Winona ang lahat ng mga bagay na hindi niya alam. Bago ito umalis at iniwan sila ni Richmond. Mabuti na lang din at hindi naging matigas ang ulo ng Pilay, kaya madali lang ang unang mga oras niya. Ngunit pagdating ng hapunan, bigla itong nangulit. Para ka namang naka-silent mode. Hindi mo talaga ako papansinin. Kulit nito. Kumain ka na lang. Utos niya. Ngunit imbis na sundin siya, binaba nito ang kutsarang hawak. Feed me. Abat ang kulit mo. Ayoko nga. Hindi ako kakain. Isusumbong kita kay mom kasi hindi mo ko sinusunod. Banta nito na kinausok ng kaniyang ilong. Bumuntong hininga siya at kinuha ang kutsara nito at sinimulan itong subuan. Kahit nahalata sa mukha niyang inis, tuwang-tuwa naman ito na tila bata pa kung umanga. Nang matapos silang kumain, nagligpit siya at nagugas ng plato habang nasa tabi niya ang binata at pinapanood siya. Alam mo, malapit na ako matapos. Kung nagugas ka na kaya ng katawan. Are you serious? Sa lagay kong to, akala mo makakapaglinis ako ng katawan? Anong gusto mo? Linisan kita? Yes! Bigla niyang nabitawan ang hawak na sponge sa sagot nito. Ano ka, sinuswerte? Paa mo lang naman ang may bali, hindi kamay mo. Basta wag mo lang babasain yan. Hindi ba't nasa agreement na gagawin mo ang lahat ng ikabubuti ko? Bakit nagrereklamo ka? Ano kasi? Hindi ko pa nasusubukang magpaligo ng tao. Hindi naman ako magpo-fully naked sa harap mo. Paggagalitan ako ni mom, lagot ako kay Raymond at baka sapakin pa ako ni Carla kapag ginawa ko. Just help me with my night cleaning routine. Hindi siya tumango, bagkos pinagpatuloy niya lang ang ginagawang paghuhugas ng plato. Ngunit hindi siya tinigil ng binata hanggang sinpapayag siya nito. Itinulak niya ito papasok sa banyo. Tinulungang maghubad ng damit at kunin ang mga gamit nito tulad ng toothbrush at sabon na medyo may kataasan ng lagayan. Matapos ay tinulungan niya itong magpatuyo ng katawan at magdamit. Tinulungan niya rin itong umakyat sa kama upang pahigain. Ano, matutulog ka na ba? That's impossible. It's too early. Ewan ko nga kung makakatulog ako. Bakit naman? Insomnia. Sa ospital lang ako nakakatulog ng maayos kasi may gamot silang pinasok sa akin. So, anong kailangan kong gawin para makatulog ka? Basahan ka ng stories, kantahan ka. Tabihan mo ko. Huwag ka na palang matulog. Akma siyang tatayo sa kinauupuan nang pigilan siya nito. Sandali lang, masyado ka namang pikunin. Binibiro lang kita. Kung uulit ka pa, talagang aalis ako. Kwentuhan mo na lang ako para makatulog ako. At ano naman ang ikikwento ko? Anything. Makikinig ako. Napapabuntong hininga siyang sinunod ito. Nagkwento siya patungkol sa mga nakakatawang naranasan niya. Paminsan-minsan ay nagtatanong din ito patungkol sa mga nakaraan niya na sinagot na lang niya ng maayos. Kahit na kanina'y napipikon siya rito, nagmistula silang matagal na magkaibigan habang patuloy pa rin siyang nagkikwento.
Nagkakaintindihan kasi sila hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala ang binata. Sinipat niya ang bedside clock nito. Nakita niyang 10 o'clock na pala. Ngayon lang siya nakaramdam ng antok at pagod. Kinumutan niya ito at hindi niya napigilan ang sariling ito'y titigan. Napaka-inosente ng mukha mo kapag tulog. Parang hindi ka nakakainis. Bulong niya. Hindi siya makagalaw dahil ina-appreciate niya ang gwapo nitong muka. May tangos na ilong, makapal na kilay, maaalon na pilik mata, magandang labi at perpektong panga. Maghawig man ito kay Raymond, ibang dating nito na kapag makikitang magkasabay ang dalawa, ito agad ang mapapansin. Si Raymond kasi, malambot ang itsura, habang si Richmond ay parang modelo sa runway ang dating. Dumagdag pa sa kagupuhan nito ang dalawang magkatabing nunal nito sa muka. Napabalik siya sa ulirat nang gumalaw ang lalaki. Kamuntikan niyang sapakin ng sarili dahil nagpalunod siya sa kagupuhan nito. Mabilis siyang pumanhik papasok sa kwartong binigay sa kanya. Ginawa ang kanyang night routine at saka nahiga sa kama na nasa isipan kung ano bang nang mangyayari sa kanya sa susunod na mga araw. Sa kabutihang palad, naging mapayapa ang mga sumunod na araw ni Winona. Paminsan-minsan nagkakaproblema naman siya, lalo na kapag tinutokso siya ni Richmond o kaya kapag may sumusugod na babae sa apartment nito. Behave lang ito kapag bumibisita ang ina o di kaya may doktor na nagche-check up rito. Pero ang pinagpapasalamat niya, hindi ito lumagpas sa kanilang boundary. Hindi ito nang babastos. Masasabi rin niyang hindi siya boring dahil sa kakulitan ng binata. Kahit noong nagpatanggal sila ng cast sa ospital, kasama ang nanay nito, hindi siya na out of place dahil palagi siyang kinakausap nito. Isang araw habang busy siya sa paglilinis ng banyo, napatakbo siya sa may living room nang marinig niya itong isinigaw ang kanyang pangalan. Winona! I need you here! Oh, bakit? Nakita niya itong hawak ang cellphone at tila takot na takot. Ayos ka lang? May tumawag na babae kanina. Hindi ko tanda pero girlfriend ko raw. Kapag tumawag ulit, sabihin mo wala na ako. Kinuha niyang inabot nitong cellphone at nagring nga ito. Kagad niya itong sinagot at sinunod ang sinabi ng binata. Hello? Kung sino ka man po, pasensya na pero patay na ang may-ari ng phone na to. Ano ba? Sabihin mo lang na umalis na ako. Umalis na siya at sumama kay Lord. Hindi ganun. Ayusin mo naman. Huwag kang mag-alala. Namatay siya ng papayapa. He may rest in peace. Winona, huwag mo nga akong patayin. Bulong na reklamo nito sa kanya. Nilayo niya ang cellphone sa tenga at nakakunot ang noong tiningnan nito. O di ba't sabi mo sabihin kung wala ka na? Bakit nagrereklamo ka? Tapos ang pumasok sa kokote mo, patay na ako. Sabihin mo na lang na umalis na ako ng bansa. Napairap siya at muling nilagay sa tenga ang cellphone. Joke lang, miss. Umalis na siya ng bansa. Ha? Kailan? Usisa ng nasa kabilang linya. At bakit naiwan ang phone niya kung umalis siya? And the guy who answered my first call, kaboses niya rin. Are you lying? I'm not lying. I'm standing. Ewan ko kung bakit pero malaking problema niya kaya siya ng ibang bansa. Problema? What is it? Ang totoo kasi may cancer siya. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Richmond sa sinabi niya pero pinagpatuloy niyang pag-aalibay. Kritikal ang kanyang buhay kaya umalis siya at iniwan ang lahat ng mga gamit niya rito kasi ayaw niyang malaman namin kung kailan siya mamamatay. Kung sino ka man, sana isalay mo siya sa mga dasal mo. Bahagya pa siyang suminghot at pinunasan ng peking luha. No, he can't die. Nangako siyang pakakasalan niya pa ako. Actually, ngayong araw ang schedule sana ng kasal namin eh. Bakit hindi yan sinabing may dinaramdam siya? Eh hindi naman matagal nung nagkalayo kami kasi I went to Korea. Iyak ng babae. I'm so sorry for your loss. If anything else, can you please contact me? Kaano-ano ka pala ni Richmond? Ate niya ako. Ate? As far as I remember,
Wala siyang ate. Sila lang ni Raymond ang kakambal niyang magkapatid. Napatulala siya sa narinig. Napatingin siya kay Richmond na nagtatakang nakikinig sa kanya. Bago pa siya sigawan ng nasa kabilang linya, pinatay na kagad niya ang tawag. Ibablock ko ang number niya, pero mabuti magpalit ka na ng SIM card. Ang sakit sa utak kausap ng mga babae mo. Nang matapos kalikutin ang cellphone ng lalaki, isa na uli niya ito at bumalik sa ginagawa. Mabuti na lang at wala nang ibang tumawag o sumugod na babae sa kanila. Kaya natapos ang araw nilang yon ng maayos. Sa sumunod na araw ay nagpaalam siyang mag-grocery dahil wala nang laman ang kanilang ref. Sasama ako. Paano kung maligaw ka? Suwestyon nito. Nasa kabilang side lang naman itong building ang grocery store, kaya hindi ako maliligaw. Isa pa, mapapagod ako kapag kasama ka pa. I can handle myself. Sige na, boring dito eh. Nagpapapi eyes ito kahit hindi bagay. Wala tuloy siyang nagawa kundi payagan ito. Matapos isulat ang mga kailangang bilhin, ay lumabas na sila. Mabuti na lang at minsan lang ang pagtawid nila ng daan dahil malapit lang ang grocery store. Wala ka naman bang bibiling iba? Usisa niya sa lalaki habang pumipili sila ng mga gulay. I'd like to buy champagne. Ayos lang? Bakit hindi? Pera mo lang din naman ang gagamitin. Kung ganun, pipili na ako sa champagne stall. Kaya mo? Magpapatulong na lang ako sa staff kapag may hindi ako maabot. Let's meet in the cashier. Sige, ingat. Umalis na si Richmond at pinapatuloy na lang niya ang ginagawa. Mga isang oras din ang ginugol niya bago na kumpleto ang mga bibilhin. Nagtungo siya sa counter at naghintay ron. Ngunit dumaan lang ang ilang minuto. Hindi lumitaw si Richmond. Ang pinagsisisihan niya pa hindi niya nahingi ang card o pera nito kaya hindi siya makapagbabayad. Excuse me, iiwan ko po muna ang mga ito saglit. Hanapin ko lang ang kasama ko. Nasa kanya yung pera eh. Habilin niya sa cashier na tinanguan lamang siya. Nilibot niya ang malawak na grocery store. Nagtanong-tanong sa mga staff kung nasa ng mga champagne. Nang kanyang mahanap, kagad niyang nakita si Richmond na may kausap na babae. Biglang uminit ang kanyang ulo at hindi niya namalayang lumapit na siya sa mga ito. Hoy, Richmond! Pinaghintay mo ko ng matagal sa cashier. Hindi ka pa pala tapos dito. May lilinisin pa kaya ako sa apartment. Nilingon siya ni Richmond. Ngunit imbis na inisang nakasanayan niyang muka, ang inihirap nito sa kanya, ang malungkot at parang nasasaktan nitong itsura ang kanyang nakita. I'm so sorry. I'm talking to someone. Tugon ito sa kanya. Tiningnan siya ng babae at napatitig naman siya rito. Kung ikukumpara ito sa mga babae ni Richmond na nakilala niya, ang isang tunay yatang pinakasimple. Richmond, sino siya? Tanong niya. Ngunit hindi siya nito pinansin. Bagkus, nagpaalam na ito sa babae at pinandar ang gulong ng wheelchair. May balak pa siyang iwan. Simple niyang nitian ang babae tsaka sumunod sa binata. Natapos lang sila sa pamimili. Nakawit na kapag luto siya. Hindi na ito muling nagsalita. Hanggang sa nang gumabi na at patulog na sila. Hindi siya nakatiis. Pinuntahan niya ito sa kwarto. Mabuti na lang na abutan niya itong gising. Rich, alam mong ilang linggo na ako rito at hindi ako sanay na ikaw ang naka-silent mode sa ating dalawa. Umupo siya sa kama nito. Maaari kang magkwento sa akin patungkol sa inalulungkot mo. Makikinig ako. Ilang minuto siyang tinitigan ito bago ito marahang umupo at sumandal sa headboard ng kama. The woman at the grocery store a while ago. Panimula nito. She's my ex-girlfriend. Alam ko, lahat naman ng babaeng nakikita kong lumalapit sa'yo, mga ex mo. Kaya alam ko. No, iba siya. She was my first girlfriend and my first heartbreak. Tiningnan niya ito ng hindi makapaniwala. Siya ba talagang nanakit sa'yo o
Ikaw ang nanakit sa kanya. Winona, I wasn't like this before. Siyang dahilan kung bakit ako naging babaero. Womanizing was my way of coping. So, ano ba kasing ginawa niya sa'yo? Magkaklase kami nung high school. All grades. Nag-on kami nung second year pa lang kami. Hanggang sa nag-senior high. I was the happiest guy that time. Nangako kami sa isa't isa na magtatapos sa pag-aaral at magkakaroon ng trabaho ng sabay at magpakasal upang bumuo ng pamilya. Until nung malapit ng graduation namin, inamin niyang buntis siya. Pero hindi ako ang ama. Napatuwid siya ng upo sa narinig. Bahagya niya pang natutupang bibig sa pagkabigla. I'm sorry. Yun na lang ang kanyang nasabi dahil hindi niya alam kung paano ito i-comfort. Lalo na't ramdam niyang mabigat ang damdamin nito. Of course, I don't want to take responsibility of the child. Hindi naman sa akin. Isa pa, masyado pa akong bata ng mga panahong yun para magpakita ng awa. So I broke up with her. I thought nakatakas na ako sa nakaraan namin. Pero nung nakita ko siya, para akong bumalik sa mga panahong pinagsamahan namin na sinayang niya lang sa isang pagkakamali. Bumuntong hininga ito at marahang ngumiti. But I'm happy for her na ikasal naman pala sila ng nakabuntis sa kanya. And she's now expecting their third baby. Grabe, parang kontento na siya habang ako. Durog na durog pa rin na umabot na sa puntong 100 na yatang napaiyak ko para lang kalimutan siya. I'm the worst. Mabilis niyang niyakap ang lalaki nang marinig na bumabasag na ang boses nito. Hinagod-hagod niya ang likod nito at ilang saglit pa, naramdaman niyang niyakap siya nito na pabalik. Hindi na ito muling nagsalita. Bagkos, ibinuo na lang ang ulo sa kanyang balikat at doon mahinang humikbi. Nanahimik din siya at hinayaan ng lalaki. Ito ang unang beses na umiyak ito sa tagal niya roon, kaya ayaw niyang makaramdam ito ng hiya. Mga 1 oras din sila sa ganung posisyon bago sila magdesisyong matulog. Kinabukasan, maagang sinundo ni Raymond ang nobya dahil may plano silang bisitahin ang apartment ng kakambal. Pagdating niya sa bahay nito, naka-ready na ito sa labas at naghihintay sa kanya. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo akong hintayin sa labas? Ang alikabok at ang init pa. Paano kung nagkasakit ka? Pangaral niya sa dalaga nang ito'y makapasok ng kotse. Sus, alam ko kung gaano kakatakot kay tatay, kaya sinasagip lang po kita. Tukso nito sabay halik sa kanyang pisngi. I'm not afraid. I'm just nervous. Siyempre, future father-in-law ko yun. Ang cute-cute mo. Kinurot nito ang kaniyang pisngi. Next time kapag may lakad tayo, magpapalit ako para makapasok ka sa loob. Tayo na? Napailing-iling na lang siya sa kakulitan nito at pinaandar ang sasakyan nang matapos mag-seatbelt ito. Diretso na ba tayo sa apartment? Hindi. Daan muna tayo sa Rasputin's Cafe. May ipipick up lang akong order kong cheesecake para kay Nona. Okay, sure. Sunod niya ang sinabi nito. Nang matapos sila sa cafe, dumaan muna sila sa convenience store para bumili ng drinks. Tsaka nagtungo sa apartment. Nakailang doorbell sila sa pintuan ngunit walang sumasagot. Baka tulog pa sila. Hindi mo ba alam ang password? No, pero susubukan ko. Pinindot niya ng 4 na beses ang number 1 sa padlock at nagulat sila ng ma-unlock yun. Akala ko ba hindi mo alam? That was my guest. Favorite number niyang 1. Isa pa. Mababaw lang ang pag-iisip niya. Madaling mapapasok ng ibang apartment niya kapag ganito. Bahala siya. Let's enter. Tahimik ang living room nang makapasok sila. Sinipat din nila ang kusina ngunit wala doon ang dalawa. Baka tulog pa nga sila. Nasaan ba ang kwarto ni Nona rito? Tinuro niya sa nobya ang isang pintuan at hinayaan itong pumanhik doon. Habang siya'y nagtungo sa kwarto ng kapatid at napanganga siya sa naabutan. Love,
Wala rin si Nona. Oh my gosh! Napatutop ng bibig ang kanyang nobya. Nakakapasok lang nang makita ang kababalaghan sa kwarto. Si Richmond at Winona kasi ay mahimbing na natutulog ng magkayakap sa kama. Nagkatinginan sila ni Carla. Kalaunan, tumikim siya ng ilang beses upang gumawa ng ingay hanggang sa maalimpungatan si Nona. Ilang beses nitong ginuskos ang mga mata at nang makilala sila, wala sa loob nitong ginising ang katabing lalaki. Kanina pa kayo? Kinakabahan nitong usisa. Kararating lang. Mahinahon niyang sagot. What's the meaning of this, Nona? May relasyon ba kayo? May pagtataka sa tinig ng kanyang nobya. Sasagot na sana ang kaibigan ng biglang hilahin pahiga ng inaantok niyang kakambal. Let's sleep again, baby. Inaantok na sabi ni Richmond. Sa pagkabigla ni Nona, nasuntok nito ang pilay sa muka na ikinasinghap nila. Napatakbo si Nona palabas ng kwarto at sinundan ang kanyang nobya habang naiwan siyang napapailing sa kakambal na ngayon ay dinaramdam ang tinamaang muka. Buti nga sa'yo. Tukso niya. Nabato siya ng kakambal ng unan dahil doon. Sa kabilang banda naman, mahinahong ipinaliwanag ni Winona sa kaibigan kung bakit nakapagtabi sila sa pagtulog ni Richmond. Kasalukuyan silang nasa kusina at magsisimula na sa pagluluto ng agahan. Akala ko talaga kayo na eh. Hindi pa kayo maabot ng isang buwan na magkakilala. Kung makapagyakapan kasi kayo, dinaig niyo pa kami ni Raymond kapag nagtatabi. Komento ni Carla. Nadala lang ako kagabi. Akalain mo ngang maingay na si Richmond ay umiiyak din pala. Yung mga babae nilang kasi ang nasasaksihan kong umiiyak pa simula nung magkakilala kami. Boys like to hide their feelings. Ang pag-iyak niya sa harap mo ay ibig sabihin na pinagkakatiwalaan ka niya. Napaisip siya sa sinabi ng kaibigan at bigla ring kumabog ang kanyang dibdib nang hindi niya alam kung bakit. Pero huwag kang papaapekto. Malay mo naman, strategy pala yun ni Richmond para mapaamo ka. Ha? Syempre, no? Mag-iingat ako. Mabuti naman. You know that I don't want you to be a matandang dalaga. Pero hindi rin ako sang-ayon kapag mapupunta ka sa lalaking hindi kayang mag-settle sa isa. Masasaktan din ako kapag may manakit sa'yo, no? Salamat sa pag-alala. Hindi ako nagkamaling ka o naging best friend ko. Niyakap siya ni Carla. Hindi ako sanay na sweet ka, kaya lulubos-lubusin ko na. I'm also glad that you're my best friend. Sandali, parang sasakalin mo na ako. Nag-aalalang binitawan siya ni Carla. Hinimas naman niyang nasaktang leeg. Matapos, para silang tangang napatawa na lang ng walang dahilan. Para tayong mga sira, may dala pa akong cake. So, anong lulutuin natin? Fried rice, itlog, bacon, kape, at mag-toast din tayo ng bread. Nagsimula silang magluto. Mabuti na lang at nakapagagahan sila ng matiwasay kahit na medyo may pagka-awkward sa pagitan nila ni Raymond dahil nahihiya pa rin siyang naabutan siya nito sa ganoong posisyon ng kakambal. Habang si Richmond ay tila walang pakialam at magana pa ito sa pagsubo kahit naroroon pa rin ang bakas ng kanyang suntok sa muka. Umuwi rin kagad ang dalawang magkasintahan matapos magagahan kaya napahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang wala na siyang ibang puproblemahin. Ngunit hindi niya inaasahang bumalik sa pagiging makulit ang kaniyang alaga at tumagal naman yun ng mga ilang araw. Ramdam tuloy niya ang paulit-ulit na pagsakit ng kanyang ulo kapag nakukulitan na siya o napipikon sa lalaki. Isang umaga, habang naghahanda siya upang maglaba, lumapit ito sa kanya. Set aside those dirty clothes. Paliguan mo muna ako bago ka maglaba. Pagmamakaawa nito habang may dalang tuwalya at hawak ang dulo ng kaniyang damit. Huwag kang makulit. Asik niya pero hindi ito tumigil. Sige na nga. Tuwang-tuwa itong umuna na sa banyo at naiwan siyang nakapamewang. Ipinasok niya muna ang mga damit na lalabhan sa washing machine. Binuhay yon bago pumasok sa banyo at muntik na siyang mapasigaw sa naabutan.
Hi, ang tagal mo naman. Nakangisi nitong reklamo sa kanya habang hubad na ito at brief na lang ang natira. Bakit ka hubad? Kasi papaliguan mo ko. Common sense naman, Winona. Bakit wala kang shorts? Hindi makapaniwalang usisa niya. Kadalasan kasi sa tuwing pinapaliguan niya ito, hindi nito hinuhubad ang shorts. At sa tuwing sinasabunan niya, sa bandang itaas lamang, hinahayaan niya itong sabunan ng sariling ibaba. Hindi ko kasi makukuskus ng maayos ang singit ko kapag may shorts ako. Pasalamat ka at ako nang naghubad ng sarili ko. Bakit naiiyak ka? Ngumisi ito at hinawakan ang kamay niya upang halikan na ikinalaki ng kanyang mga mata. It's all yours, baby. Aray! Pinalo niya ang kamay nito, tsaka kinuha ang mga gamit na kakailanganin niya sa pagliligo. Napatawa na lang ang lalaki nang sinimulan niya na itong basain. Tahimik siya sa kalagitnaan ng pagliligo. Nagpipigil din siyang mapatitig sa maumbok nitong ibaba na nang-aanyaya. Kahit wala siyang karanasan pagdating sa ganung bagay, hindi niya mapigilang mag-isip ng kung ano-ano nang bigla itong magtanong. Winona, may chance ba ako sa'yo kapag manligaw ako? Napahinto siya sa pagkukuskus ng tiyan nito. Mga ilang segundo bago na proseso sa utak niya ang tanong nito na sinabayan niya lang ng mahinang pagkurot sa tiyan nito. Manahimik ka riyan, patapos na ako. Aray, masakit yun ah. Hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit bigla nitong hinuli ang magkabila niyang kamay. Tiningala siya at tinitigan sa mga mata. Hoy, napano ka? Bitaw, patapos na ako. If you think that I'm joking, hindi, Winona. Seryoso ako sa'yo. Rich. Akala ko, attracted lang ako sa'yo nung una. Pero ngayong, magdadalawang ba na tayong magkasama? Napagtanto kong mas malalim kaysa sa atraksyon ang nararamdaman ko sa'yo. I like you, and I want you to be mine. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot at kaba, kundi dahil sa ligaya. Itanggi niya man ngunit batid niyang may pagtingin din siya sa lalaki. Hindi niya lang matukoy kung kailan yun nagsimula. Ngunit ang ligaya sa dibdib niya ay nahaluan ng pagdududa. Pagdududa dahil baka kapag hinayaan niyang ipasok sa kanyang puso ang lalaki, matulad lang siya sa mga babaeng sumusugod sa apartment nitong mga nakarang araw. At wala sa plano niya ang ganon. Nalilito ka lang. Hindi ka sigurado. I am very much sure, Winona. So please answer me. May pag-asa ba ako? Paulit-ulit siyang napalunok. Pag-iisipan ko. Kaya bumitaw ka na. Baka tapos na ang washing machine. Delikado kapag hindi napatay. Ngumiti ito tsaka siya binitawan niya. Aasahan kong ang magandang sagot mo. Basta bawas-bawas mo lang yung kakulitan mo. Tumangutang mo lang ito sa kanya na ikinangiti na lang niya ng maliit. Pumihit siya sa switch ng shower at binuksan yon na ikinasigaw niya. Hindi niya kasi napihit ang shower head paharap kay Richmond kaya siyang tinamaan at nabasa. Kagad niyang pinatay ang shower. Kainis naman oh! Nakaligo na ako at magpapalit na naman. Reklamo niya sa kanyang sarili. Nilingon niya sa Richmond nang bigla nito siyang binalot ng tuwalya. Mauna ka nang lumabas. Magbihis ka. Kaya ko nang magbanlaw sa sarili ko. I can see your bra. Nanlalaki ang mga mata niyang sinipat ang sarili at nakitang bumakat nga sa basa niyang damit ang suot niyang bra. Napansin din niya na tila iniipit ni Richmond ang pagitan ng hita nito at nang sulyapan niya yon, buhay na buhay. Lalabas na ako. Mabilis siyang pumanhik palabas ng banyo matapos iwan ng tuwalya dahil kapag dalhin niya'y walang gagamitin ng binata. Ramdam niya ang pumumula ng kanyang mukha nang pumasok siya sa kanyang kwarto at parang nasa karera ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok nito. Nagbihis siya at nagmadaling lumabas upang tapusin ang naiwang labahin. Ilang minuto siya roon ngunit hindi lumalabas si Richmond, kaya naisip niya na baka nagpapalabas pa ito ng sama ng loob.
Matapos gawin ang ritual sa banyo, lumabas si Richmond sakay ng kaniyang wheelchair habang maayos nang nakatuwalya. Naglalabas si Winona kaya hindi niya na ito inabala pa at binihis na lang niya ang sarili kahit nahihirapan. Kailangan niya na kasing mag-ingat ngayong parang sensitibo ng kanyang katawan sa mga hawak nito. Nagpahinga siya ng makapagbihis. Wala siyang planong lumabas kung hindi lang kumatok si Winona sa kanyang pinto. Kakain na. Anyaya nito. Okay. Lalapit sana ito sa kanya para itulak siya nang bigla niya itong pigilan. Kaya ko na. Napakislot ang babae sa gulat, kaya natauhan naman siya. Pasensya na. Nasigawan kita. Pero kaya ko na talaga. Okay, sumunod ka na lang sa kusina. Tinanguan niya lang ito. Mga ilang segundo pa siyang nag-inhale-exhale sa loob ng kwarto bago ito sinunod. Sa pagkainan, ramdam nila ang tensyon at natapos lang sila ng walang kibo sa isa't isa. Kinagabihan habang naghahapunan, naroroon pa rin ang hiya nila sa isa't isa. Ngunit may napapansin siyang kakaiba kay Winona kaya hindi siya nakatiis at nagtanong. Are you okay? Bakit ang pula ng mukha mo? Matagal bago siya nasagot nito. Wala to. Dahil lang to sa pagluluto ko. Mainit ang apoy. You're not using uling. Nakastove ka tapos may initan ka? Baka makeup, okay? Kumain ka na nga dyan. Kahit na hindi siya satisfied sa sagot nito, nanahimik na lang siya dahil takot siyang magalit ito. Nang matapos silang maghapunan, diretso siya sa kanyang kwarto habang naguhugas ng pinagkainan nilang dalaga. Hinintay niya ito ng 1 oras para sana magpatulong sa kanyang night routine, kaya nang hindi ito pumasok, hindi na siya naghintay pa. Baka kasi papasok lang sa kwarto niyang dalaga kapag sila'y patutulugin na. Ngunit hindi pa rin yun nangyari, kaya siya na ang naglakas ng loob na katukin ito sa sariling kwarto. Winona, tulog ka na ba? 3 katok ang ginawa niya ngunit walang sagot ito. Kung gising ka man at ayaw mo kong kausapin, gusto ko sanang humingi ng tawad. Kasi I did something in the bathroom while thinking of you at nakakahiya yun. I'm so sorry. Wala pa ring sagot. Bumuntong hininga siya at napagdesisyon niyang bumalik sa sariling kwarto nang bigla siyang mapahinto matapos makarinig ng mahinang higpi. Kumabog ang kanyang dibdib sa kaba at mabilis na pinihit ang doorknob. Hindi siya nag-aksaya ng oras at pumasok. Nakita niyang nakabuloktot sa kama ang dalaga. Winona, what's wrong? Lumapit siya rito. Napansin niyang nakapikit ito, ngunit lumuluha. Hinawakan niyang mukha nito at napamura na lang siya nang maramdamang mataas ang lagnat nito. Kagad siyang nagpanik. Hindi niya alam ang gagawin. Hang in there, baby. Mabilis siyang pumanhik pabalik sa kanyang kwarto. Kinuha ang cellphone at nag-research ng kung paano mag-alaga sa taong may lagnat. Sinunod niya ang lumabas na sagot. Pinunasan niyang dalaga ng maligamgam na tubig at nagluto ng lugaw kahit nakaupo sa wheelchair. Masyado lang siyang nahirapan ang kailangan niyang tumayo para makukuha ng medicine kit sa itaas ng drawer. Kamuntikan pa siyang madapa kung hindi lang siya nakakapit. Ginising niya si Winona nang maluto na ang lugaw. Winona, baby, wake up. May luto akong lugaw. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Hindi ako gutom. Nangihinang tugon ng dalaga. No, you need to eat. Bumangon ka. Susubuan kita. Inalalayan niya itong bumangon at sinandal sa may headboard. Marahan siyang kumutsara ng lugaw. Hinipan ito at sinubo sa walang ganang dalaga. Hindi ka ba nakatulog? Alam mong hindi ako nakakatulog kapag wala ka sa tabi ko. Akala ko galit ka sa akin. Tapos matatagpuan pala kitang masama ang pakiramdam. Sana man lang sinabi mo sa akin ng maaga. Sorry. At saka huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit.
Akala ko nga ikaw ang may galit sa akin kasi ang cold mo kanina. Napo-overthink tuloy ako. Walang reason para magalit ako. You were a gem. I don't want to lose you. Matapos maubos ang lugaw sa pinggan, inabutan niya ito ng gamot at pinainom, tsaka muling pinahiga. Ayos na ako. Matulog ka na sa kwarto mo. No, babantayin kita hanggang sa maging okay ka na talaga. Hindi naman ako makakatulog kahit itaboy mo pa ako. Napatitig ito sa kanya. Kalaunan, pumihit ito paharap sa kanya. Ang puso niya na kanina pa nagawawala ngayon ay nasa karera na dahil sa kaba. Ilang minuto sila sa ganung posisyon. Tahimik at tila sinasaulo ang bawat kurba at hugis ng muka sa isa't isa. Dahil sa kaakwardan, nagbiro siya upang mabawasan ito. Hindi ka makatulog? Gusto mong tabihan kita? Walang reaksyon ng dalaga. Sa pag-aakalang naggalit ito, babawi na sana niyang sinabi ngunit bigla itong nagsalita. Sige ba? Mga ilang segundo bago na proseso sa utak niyang narinig. Seryoso ka? Tumango ito at binigyan siya ng space. Tinapik nito ang bakanting higaan, senyalis na pinapahiga na siya. Napapalunok siyang lumapit doon mula sa wheelchair. Nang matapos, marahan siyang humiga. Mukha kang robot kung gumalaw. Komento nito sabay hagikik. Pilay ako eh. Good night, Rich. Good night. Dream of me. Sira. Napangiti na lamang siya. Pagdaan ng ilang minuto, narinig niya na ang banayad nitong paghinga. Hudyat na muli itong nakatulog. Kinapa niya ang noo nito at kumalma siya nang maramdamang hindi na ito masyadong mainit. Marahil umepekto na ang ininom na gamot. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang biglang gumalaw ang babae at niyakap siya. Para siyang sinemento sa pagkabigla. Kalma, Richmond. Kalma. Bulong niya sa sarili. Hinayaan na lang ang babae sa ganung posisyon hanggang sa hindi na siya makatiis. Gumalaw siya at marahan itong niyakap pabalik. Yakap na walang halong pangmamanyak. Yakap na puno ng pagmamahal. Bago siya natulog, pinagmasdan niya muna ito at binigyan ng matamis na halik sa noo. Naging close sila sa sumunod na mga araw. Kahit na nagbibiro si Richmond, sumasabay na lang si Winona. Takang-taka tuloy ang dalawang magkasintahan na si Raymond at Carla. Nang isang araw ay muling bumisita ang mga ito. Pakiabot nga ng kanin at ham, baby beautiful. Malambing na utos ni Richmond kay Winona na agad namang sinunod ng dalaga. Kumain ka rin ng gulay, huwag puro karne, kaya ka mukhang malnourished eh. Pangaral naman ng dalaga. Kasalukuyan silang nagtatanghali ang apat. Maganang dalawa habang sina Raymond at Carla ay kanina pa nagkakatinginan. Nang matapos silang kumain, habang naguhugas ng plato, hindi napigilan ni Carla na tanungin ang kaibigan. Aminin mo nga sa akin ang totoo, Nona. Kaya na ba this time ni Richmond? Mabilis na napalingon si Winona. Hindi, no? Bakit mo naman natanong? Bakit ko natanong? Aba, ang landi-landi niyo kaya sarap namin ni Raymond kanina. Tinawag ka pa ngang baby beautiful ni Richmond. Nako, kahit ilang beses kong pagbawalan yun, hindi nakikinig kaya hinayaan ko na lang. Hindi na kayo masyadong nagtatalo. May mga bagay rin naman kaming kayang pagkasunduan. Hindi na rin kasi masyadong madalas namimikon yon. Very suspicious ka kasi eh. Parang ang saya-saya mo na. Honestly speaking, palagay na ang loob ko sa kanya, Carla. Nanonotice kasi niya ang simpleng bagay na meron ako. Dumadalas na rin ang paghingi niya ng tawad sa akin kapag sumasama ang timpla ko. Isa pa, umamin na siya ng nararamdaman sa akin ng isang araw. Pero gusto mo rin ba siya? Nagdadalawang isip pa ako eh. Ngumiti si Carla. Siguraduhin mo munang nararamdaman mo sa kanya bago ka sumagot. He's a womanizer. Pero kung talagang mahal ka niya, magbabago yun. Kung gusto mo ng advice, sa akin ka lumapit.
Parang hindi ka na naiinis sa kanya. Bakit ako patuloy na maiinis sa kanya kung napapangiti niya ang best friend ko? If he's really the one for you, susuportahan kita. Pero kung paiiyakin ka niya, akong unang aawi sa kanya. Napangiti na lang si Winona sa tinura ng kaibigan. Nagpatuloy sila sa ginagawa ng pumasok ang dalawang lalaki. Si Raymond ay dumiretso sa nobya at si Richmond ay nagtungo kay Winona. Sa loob ng kusina, nagmistulan silang double couple na kasalukuyang nagsusuyuan. Dumating ang araw na handa na si Winona na sagutin at payagan si Richmond na manligaw. Magtatatlong buwan na kasi siyang caregiver nito at hanggang ngayon ay hindi pa rin magaling. Baka maging motivation siya nito na magpagaling upang makatayo ng tuwid. Maaga pa lang ay good mood na siya. Nagawa niya lahat ng chores at pinag-uutos ng lalaki ng nakangiti. May nangyari bang maganda? Usisa ng lalaki sa kanya. Mangyayari pa lang. Mangyayari? Ano? Malalaman mo mamaya. Basta huwag kang makulit. Liligaya ba ako? Depende sa'yo. Kung hindi ka peke, syempre oo. Okay, I'll wait. Nakangiting wika nito. Pinagpatuloy niya ang ginagawa at si Richmond naman ay nanonood lang ng TV sa living room. Ilang oras ang lumipas nang may nag-doorbell. Kaagad siyang nagtungo sa pinto upang buksan yun dahil parang walang narinig si Richmond at patuloy pa rin ito sa panonood. Bumungad sa kanyang isang babaeng maganda, ngunit hindi ang mukha nito ang nakaagaw ng kanyang atensyon, kundi ang kaumbukan nitong tiyan. Dahil doon, kinabahan siya nang hindi niya mawari. Sino sila? Marahan niyang tanong. Hi, nandito ba si Richmond? Balik tanong nito. Oo, nandito siya. Pwede ko ba siyang makausap? Mga ilang segundo niyang tinitigan ng babae. Nagdadalawang isip kung papapasukin ba ito. Pero kalaunan, inaya niya rin ito. Pasok ka. Sunundan siya nito sa may living room. Sa mahinang boses tinawag niya si Richmond na abala pa rin sa TV. Rich, may naghahanap sa'yo. Ha? Sino? Richmond, I miss you! Mabilis na lumapit ang babae sa binata at niyakap ito. Nais ni Winona na palayuin ito ngunit kinakatakot niya na baka masaktan ito, lalo na't buntis. Sandali, sino ka? Marahang inalayo ni Richmond ang babae. Hindi mo talaga ako matandaan kasi nakapag one night stand lang tayo. But ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Vivian, yung performer na nakilala mo sa Antonio Cruz noon. 4 na buwan na ang nakakaraan. Nabalitaan kong naaksidente ka. Okay ka na ba? Napansin ni Winona nang nalilitong itsura ni Richmond ay napalitan ng pagkakaba. Sa puntong yun, nanakit na talaga ang puso niya kaya sumingit siya. Richmond, sagutin mo ako. Kilala mo ba siya? Pumutla ang mukha ni Richmond. Ilang beses itong napalunok bago marahang tumango. Ikaw, miss, bakit ka nandito tinahanap si Richmond? One night stand lang ang nangyari sa inyo. Kahit na may idea na siya sa isasagot nito, nilakasan niya ang loob at tinanong yun sa buntis. Nandito ako para ipaako kay Richmond tong nasa sinapupunan ko. Yes, Richmond. Nabuntis mo ako ng gabing yun. At ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob na sabihin sa'yo. Sapat na ang narinig ni Winona upang madurog ang kanyang puso at uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit napansin niya ang takot sa mga mata ni Richmond. Maiwan ko na kayo. Mabilis siyang pumanhik sa kanyang kwarto at doon niya hinayaang umagos ang mga luha. Ilang segundo lang, naramdaman niya ang presensya ng binata sa kanyang likuran. Hapong-hapo ito at nagsisimula ng mabasag ang boses. Winona, listen. Kailangan natin kumpirmahin kung akin ba talaga yung bata. Please, huwag kang magpa-apekto. Seryoso ka ba, Richmond? Ayaw mo ako magpa-apekto? Tanga ka ba?
Buntis na yung babaeng sumugo dito. Ibang-iba sa mga babaeng nakaaway ko. Tapos ayaw mo ako magpa-apekto? Napatulala siya ng lingunin ang binata. Hindi na kasi ito naka-wheelchair, kundi nakatayo na ng tuwid sa harap niya. Ano, maayos ka na rin? Pati yan tinago mo. Baby, let me explain. Nasampal niya ito ng akma siyang yayakapin. Tumigil ka na. Hindi na ako maniniwala pa. Pakinggan mo muna ako, please. Sa pag-aakala ko, we did not do that, bro. May suot akong kondom nun. Baka hindi sa akin yun. Hindi sa'yo? Magdi-deny ka pa. Ang umbok na ng ebidensya. Richmond naman. Believe me, please. I can't. Nahihiya ako. Nahihiya ka para saan? Nahihiya ako sa sarili ko kasi mahal na kita. Paulit-ulit siyang napamura. Naiinis ako ngayon sa sarili ko kasi muntik ko nang masira ang buhay ng isang bata. Hindi pa tayo sigurado. Ngayong araw na sana kita bibigyan ng permiso na ligawan ako. Pero bakit ko pa hayaang saktan mo pa ako? Baby, no. Mahal na mahal kita. Huwag mo muna akong sukuan. Tumulo ang luha ni Richmond. At sino ang dapat sumuko? Ang bata sa sinapupunan ni Vivian? Hikbi niya. Richmond, alam mo bang bunga rin ako ng one night stand? Pero hindi ako inako ng tatay ko. Ayoko may isa pang batang matulad sa akin. Please, accept the child. Accept your mistake. Winona. Pinunasan niya ng paulit-ulit ang basang muka. Since nakakalakad ka na, tapos ng trabaho ko, ipapakuha ko na lang kay Raymond ang mga gamit ko. Iabot mo rin sa kanyang sweldo ko. Kailangan ko yun eh. Aalis ka? Oo. Wala na akong rason para magtagal pa rito. Gawin mo ang tama, Rich. Salamat sa trabaho. Binigyan niya ng maliit na ngiti ang lalaki kahit muli na namang umagos ang mga luha sa kanyang muka. Tsaka siya kamang lalabas ng yakapin siya nito patalikod. Hindi na ito nagsalita. Ngunit humikbi na lang ito at hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Hudyat na ayaw nito siyang paalisin. Ngunit nilakasan niya ang loob at parasadong tinanggal ang mga braso na nakalingkis sa kanya. Tsaka siya tuluyang lumabas ng kwarto para umuwi. Wala na siyang pakialam sa lumang suot niya, basta't makaalis na siya sa lugar na yon. Sa living room, naabutan niya pa roon ang buntis. Hey, ayos ka lang? Inosente nitong tanong sa kanya, pero hindi niya yun sinagot. Ingatan mo si Richmond. Alam kong magiging mabuting ama siya sa anak niyo. Matapos niyang sabihin yun, ay diretso na siya palabas. Kagad siyang pumara ng taxi at sa biyahe ay humikbi. Pagdating niya sa bahay, nagulat ang kanyang tiyahin. Ipinaliwanag niya rito ang lahat at wala naman itong sinabi. Niyakap lamang siya nito. Kinabukasan, nakasugod si Carla sa kanya. Galit na galit ito kay Richmond at awang-awa sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang magpakatatag sa harap nito upang hindi na ito madamay pa sa kalungkutan niya. Buisit na Richmond. Even that he's Richmond twin, I will gonna kick his ass. Bumaling ito at niyakap siya. I'm so sorry, Nona. Hindi ko na sana pinakilala sa iyo si Raymond eh. Eh di sana hindi mo na napagkamalan si Richmond at hindi ka na sana humantong pa sa ganito. I'm one to blame. Ano ka ba? Katangahan ko kung may kasalanan hindi ikaw. Halata sa boses niya ang pagkabasag. Ano na ang gagawin mo? Mag-move on. May malaki na akong pera kaya siguro babalik ako kay nanay sa probinsya at doon magpatayo ng store. Sigurado ka ba na ayaw mo siyang panindigan? Carla, may batang involved. Hindi ko kayang kalabanin ng walang kamuwang-muwang. Muli siyang niyakap ng kaibigan. Naintindihan ang kanyang plano. Nang dumating si Raymond, dala nito ang kanyang gamit at sweldo. Muntik pa itong magkwento pa tungkol sa sinapit ng kakambal, ngunit hindi na siya nakinig pa.
Lumipas ang 2 araw. Umuwi siya sa probinsya at nagpatayo ng store roon. Simula noon, pinutol niya lahat ng koneksyon niya kay Richmond at sinanay ang sarili na kalimutan ito. Kahit masakit, kahit na parang hindi niya kaya. Lumipas ang 3 buwan, masasabi niyang maswerte ang kanyang store dahil sumagana ang kanilang buhay. Wala rin siyang naging problema roon, maliban nga lang sa isa niyang manliligaw na si Justin na anak ng mayor nila. Magandang umaga, Nona. Bulaklak para sa'yo. Biglang sulpot ni Justin sabay abot ng bouquet habang siya nagpapahinga sa kanyang store. Ano ka ba naman, Justin? Ilang beses kong sinabi sa'yong huwag mong sayangin ang pera mo sa kakabili sa akin ng bulaklak. Bakit hindi ka nakikinig? Reklamo niya sabay abot sa bulaklak. Deserve mo naman kasi. Hindi ko naman tumayo uuwi. May allergy nga si nanay. Pasensya na. Nalimutan ko. Palagi naman eh. Bawi na lang ako. Anong gusto mong ulam? Bilhan kita sa karinderya ni Aling Habagat. Huwag mo nga bigyan ng ibang pangalan ng tao. Amihan kasi hindi Habagat. Kung may tortang talong siya, yon. Kung wala, kahit ano. Sige, hintayin mo ako Ingat ka. Napabuntong hininga siya nang makaalis ang lalaki. Sa totoo lang, mabuting tao naman yon at hindi mayabang kahit anak mayaman. Maitsura din. Ngunit kahit halos 2 buwan na siya nitong pinopormahan, wala siyang nararamdaman dito. Ayaw niya mang aminin ngunit naiwan niya kay Richmond ang kaniyang puso. Winaglit niya sa isipan ng lalaking minamahal at nagplanong magkilo ng mga bigas nang may bigla siyang mamimili. Magkano ang bigas? Ilang kilo po ba? Napatulala siya ng lingunin ng lalaking akala niya ay customer. Biglang kumirot ang kanyang dibdib nang makilalang si Richmond na pala ito. Tuwid na nakatayo at may pagkasabik ang mga matang nakatingin sa kanya. Hi. I miss you. Ang nangihina niyang puso ay kanyang pinatapang. Anong ginagawa mo rito? Bibili ng bigas. Ang lahi naman ng binahe mo para bumili ng bigas. High quality kasi nagtitinda rito. Richmond, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Alam ba ng asawa mo na nandito ka? Hindi ako naikasal, Winona. So pinili mong ako lang ang bata, ganon? Bumuntong hininga si Richmond at umiling. Hindi yun sa akin. Napatulala siya. Hindi niya ito kayang paniwalaan ngunit nakikita niya sa mga mata nito na tila hindi ito nagsisinungaling. Magsinungaling ka na sa lahat. Huwag lang sa pusong wasak. Ha? Umalis ka na. May ginagawa ako. At please, huwag ka na ulit magpakita sa akin. Hindi na ako madadala pa. Hindi ko na ba mapapaamo ang puso mo? Hindi siya sumagot. Mabuti na lang at may customer na dumating dahil kung hindi magmumukha siyang manikin sa harap nito. Nang matapos niya nga sikasuhin ang customer, wala na pala roon ang lalaki. Napaupo tuloy siya na hawak ang dibdib. Muntik na siyang mapaiyak kung hindi lang dumating si Justin. Nandito na ang pagkain mo. Sandali, ayos ka lang ba? Oo. May dumating lang na multo sa buhay ko kanina. Multo kahit maliwanag? Baka gutom ka na talaga. Gutom na nga siguro. Akin na nga yung mga pinamili mo. Kumain sila ng sabay ni Justin sa store at nang matapos ay tinaboy niya ito. Ayaw pa sana nitong umalis, mabuti na lang at napagbantaan niyang pagbabawalang bumisita sa kanya. Nang malapit nang gumabi, napagdesisyonan niyang isara na ang store at umuwi. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, nagtaka siya dahil tila maraming tao sa loob. Kamuntikan pa siyang mag-overthink kung bakit kung hindi lang niya nakita ang isang magarang motorbike sa may gilid, nilukob ng kaba at hindi niya may paliwanag na excitement ang kaniyang dibdib. Mabilis siyang pumasok at hindi siya nagkamali ng hinala kung sino ang bisita nila na ngayon pinagkakaguluhan ng kanyang nanay at mga kapitbahay. Hindi niya alam kung bakit nito nahanap ang kanyang bahay. Hi, kanina pa ako naghihintay sa'yo.
Bati sa kanya nang nakangising si Richmond. Anong ginagawa mo rito? Nahihibang ka na ba? Nona, ano ba? Bakit mo sinisigawan ang bisita natin? Baka mamaya niya na tumigil ito sa panliligaw sa'yo. Pangaral sa kanya ng ina na walang alam patungkol sa kanilang nakaraan. Panliligaw? At kailan kita binigyan ng pahintulot na ligawan ako, Richmond? Gabi-gabi, sa panaginip ko. Nasapo niya ang noo sa sinagot nito. Kamunti ka na siyang makasigaw ulit kung hindi lang nagsingit ang mga kapitbahay nila. Lahat sila ay may iba-ibang opinyon. May nagsasabi na mas maayos si Richmond kesa sa isa pa niyang manliligaw na si Justin dahil mas di hamak na mayaman ito at mukhang matalino. Ang iba naman ay boto kay Justin dahil anak daw ng mayor at may tsansang papalit sa ama. Dahil sa biglang debate sa loob ng bahay, naitaboy niya paalis sa mga kapitbahay nila at baka mahimatay pa siya sa sakit ng ulo. Nang sila na lang tatlo sa loob, masama niyang tiningnan ang binata. Alam mo, ang ganda mo pa rin kahit papatayin mo na ako sa tingin mong yan. Kantsaw nito at binigyan niya lang ng irap. Nay, alam mo bang pamilyadong tao na tong pinapapasok niyo? Huwag po kayong maniwala sa kanya, tita. 100% na. Binata pa ako. Pero babaero to, Nay. Alam kong ayaw niyo rin sa babaero. Nagbago na po ako dahil yun sa mahal na mahal ko pong anak niyo. Pwede bang manahimik ka kung ayaw mong sipain kita palabas? Sungit mo naman. Teka. Bakit ba kayo nag-aaway sa harap ko? Hindi ganyan nagliligawan na, Nona. Umupo ka at ikwento niyo sa akin kung paano kayo nagkakilala. Ayaw niya man, wala siyang nagawa kundi sundin ng ina. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkikwento, hindi niya napigilan ng mapaluha. Napansin niya ang paglambot ng mga mata ni Richmond nang mapansin siya. Nang matapos sila sa pagkikwento, matagal bago nakapagsalita ang nanay niya. Sabi ko na nga ba, kaya hindi ako naniniwala na galing sa mga part-time jobs mo ang libo-libong perang na iuwi mo rito sa akin. Hindi mo sinabing nakapagtrabaho ka pala rito kay Richmond. Sorry po, Nay. Richmond, napagdaanan ko ang nangyari sa babaeng buntis. Paano mo nalaman na hindi sa'yo ang bata? Nagpaimbestiga po ako. Nagpa-test din po. 100% negative na hindi sa akin ang batang yun. Turns out na ayaw din siyang akuin ng totoong tatay. Kaya sa akin siya lumapit nung maalala ko. Tiningnan siya ni Richmond sa mga mata. Babaero man ako. Nag-iingat naman ako sa lahat ng mga ginagawa ko. At mahal mo pa rin itong si Winona kahit na hindi ka niya nagawang paniwalaan. Opo, tita. Sa kanya ito nakatingin habang sinasagot ang kanyang ina. Paano ba yan? Mukhang wala pa tong planong patawarin ka. Oo nga po malaking problema. Daanin mo na lang sa pagpapakitang gilas. Nay, wag nga po kayo mag-suggest ng kung ano-ano. Manahimik ka muna, Nona. Kaming nag-uusap dito. Good suggestion po, tita. Kung ganun po, pwede po bang dumito muna ako sa inyo habang sinasagawa yun? Manahimik ka nga, Richmond. Siyempre, pwedeng-pwede. Nay! Salamat po. Hindi ka mananatili dito. Pero sabi ni tita, okay lang. Sa akin hindi. Nona, sa akin ang bahay na ito, hindi sa'yo. Huwag kang sumalungat sa mga desisyon ko. Tahimik siyang nagreklamo sa ina, habang si Richmond naman ay malaki ang ngisi at tuwang-tuwa. Please take care of me. Wika nito na ikinairap niya. Noong gabing yun, umuwi rin ang lalaki dahil hindi nakapagdala ng mga gamit. Kinabukasan, maaga pang bumiyahe si Richmond pabalik sa probinsya kung nasa ng babaeng minamahal. Kung kahapon ay naka-motorbike lang siya, ngayon ay kotse na ang minamaneho niya. Marami kasi siyang dalang mga gamit at regalo para kay Winona, sa nanay nito at sa mga kapitbahay. Nang makarating siya, tila buong barangay ang sumalubong sa kanya na ikinagulat niya. Kakasikat pa lang kasi ng araw at heto't marami ng tao sa labas. Nagmistula siyang artistang pinagkaguluhan ng makalabas ng kotse. Ngunit ang mga mata niya
ay diretso kay Winona na ngayon ay masama ang tingin sa kanya. Habang nakatayo sa may bandang pintuan, dala ang isang box ng cheesecake na siya pang nag-bake kagabi. Lumapit siya sa babae. Hinuli ang kamay nito at hinalikan tsaka inabot ang kahon. Cheesecake para sa'yo. Kinuha naman ito ang kahon mula sa kamay niya habang pilit na tinatago ang namumulang muka. Pero sa katunayan, kitang-kita niya na nag-blush ito. Matapos ay binigay niya ang mga regalong dala niya sa mga naroroon at sa nanay nito. Tuwang-tuwang mga tao roon na ikinasatisfy naman niya. Nang matapos siyang makipagkwentuhan sa mga tao, sinimulan niya ng magpakitang gilas. Una, nag-igib siya ng tubig. Tapos ay nagsibak ng kahoy na panggatong. Nagwalis ng bakuran, nagtanim ng palay at nagpagkain ng alagang baka. Mabuti na lang, madali niyang nagawa ang mga yon dahil matapos niyang mag-bake kagabi, nanood siya ng mga tutorials. Nasaksihan naman ni Winona ang lahat ng paghihirap niya dahil hindi ito pinayagan ng ina na magpuntang store. Nang siya'y nagpapahinga sa may bahay kubo habang pinapanood ang baka na kumakain ng damo, nilapitan niya si Winona na may dalang tray. "Oh, merienda. Pinapabigay ni nanay." Wika nito sabay lapag ng tray. Salamat. Halika magsalo tayo. "Wag na. Kasya lang yun sa isang tao." Para sa'yo. Handa akong magutom. "Manahimik ka na lang kaya at kumain." Ang sungit-sungit mo talaga. Pero aminin, kilig na kilig ka eh. "Hindi no?" Anong hindi? Nakita kitang titig na titig kanina sa akin habang nagtatrabaho ako. "Nakatitig ako kasi ang liswa mo. Ang dami taong nanonood sa'yo tapos naka-unshirt ka. Nakita ko rin ang 3 dalagang apo ni Aling Helda na parang maiihina sa abs mo." Nakangisi siya sa narinig. Alam mo, he sounds jealous. Are you? Hindi no? And never. Diyan ka na nga. Huwag kang magselos. My abs are all yours. Kantsaw niya, ngunit tuloy-tuloy itong umalis at hindi na siya nilingon pa. Kakainin na sana niya ang dala nito nang bigla niyang makitang may lumapit na lalaki kay Winona at may dala itong bulaklak at isang supot. Nakita niyang nakangiting tinanggap yun ni Winona. Dahil doon, parang may kung anong tumulak sa kanya't namalayan na lang niya ang sariling tumatakbo palapit sa mga ito. Hoy, sandali. Anong nangyayari rito? Winona, sino to? Ikaw ang sino? Tanong naman sa kanya nung lalaki. Hinarap niya ito at sinagot. I am Richmond Buenavista, future boyfriend and husband of Winona. Future boyfriend at husband? Ano to, Nona? Tumatanggap ka ng manliligaw? Bakit? Wala ba akong tsansa sa'yo? Sandali, huwag mong sabihin manliligaw ka rin niya. Oo, at magdadalawang buwan na. Magdadalawang buwan na pala eh. Kung ganun sumuko ka na. Wala siyang balak na tanggapin ka. Ano ka mo? Naghahanap ka ba ng away? Teka, ano ba? May balak ba kayong magsuntukan sa harap ko? Anong gusto nyo? Pareho ko kayong pagbawalan na manligaw sa akin? Don't you dare. Wag naman. Dan manahimik kayo. Ikaw, Justin, dalhin mo na ulit tong bulaklak mo. Baka palayasin ako ni nanay kapag iuwi ko yan. Pero salamat dito sa ulam ha. At ikaw naman, Richmond. Balikan mo na si Ganda. Sandali. Nasaan na si Ganda? Kumunot ang kaniyang noo. Sino si Ganda? Sino pa eding pinapakain mong baka? Nilingon niya ang nasabing baka at namutla siya nang makitang wala na ito sa kaninang pwesto. Nataranta siya at mabilis na hinanap ito. Mabuti na lang at hindi ito nakalayo dahil kung ito'y tuluyang nawala, baka pinalayas na siya ni Winona. Hindi doon natapos ang pagtatalo ni Richmond at Justin. Sa katunayan, yun pa lang ang simula. Sa sumunod kasing mga araw ay nagpakitang gilas din si Justin at si Richmond naman ay hindi nagpapatalo. Kadalasan ay nag-aagaw pa sila ng gawain kaya naman sumasakit ang ulo ni Winona. Hindi siya makapaniwalang dadalaw na nga lang ang manliligaw niya, makukulit pa. Kaya isang araw, nagsawa na siyang panoorin ng mga ito at binuksan na ang kanyang store. Ngunit pati ba naman doon ay hindi siya tinigilan ng mga ito. Beautiful, magpahinga ka na lang. Ako nang bahala nga.
magkilo ng bigas. Suggestion sa kanya ni Rich, pero bago pa siya makasagot, sumingit naman si Justin. Hindi, ako nang bahala dito. Shut up, dude. Do you even know how to weigh? Huwag mo nga akong Englishan kung ikukumpara sa'yo. Mas may alam ako kasi matagal na akong tumutulong kay Winona rito. But it doesn't determine na magaling ka na kaysa sa akin. Doon ka na lang sa labas. Magwalis. Bagay ka ron. Aba, gusto mo magsuntukan na lang tayo para matapos na to eh. Ano ba? Titigil kayo o pareho ko kayong ipapasagasa sa dumadaraang kotse? Reklamo niya. Ang ingay niyo naman. Naghahanap buhay yung tao eh. Utusan mo naman kami, beautiful. Oo nga, para hindi kami magmukhang robot dito na nagpapapansin sa'yo. Marahan siyang bumuntong hininga. Fine, pero wala akong ipapasweldo sa inyo ah. Tumangutango ang mga ito. Doon kayo sa labas. Tumawag kayo ng customer. Gamitin niyo yung magaganda niyong mukha nang matuwa ako. Nagunahan ang mga ito palabas upang gawin ang utos niya. Iba-iba ang strategy ng mga ito sa pagtawag ng customer. Mabuti na lang at effective dahil maraming namili. Wala sa loob siyang napahalakak nang makitang nakikipagsayawan si Richmond ng walang music sa isang matandang babae. At nagmistula rin itong clown. Dahil tuloy rito, marami siyang na-sold out na bigas. Natapos ang araw na yun na sobrang pagod niya dahil sa dami ng inasikasong customer. Kinabukasan, inaasahan niyang makikipaglaban pa si Justin. Ngunit hindi yun nangyari. Nagpakita ito sa kanya sa store at kinausap siya ng pribado. Hoy, ayos ka lang? Ang tamlay mo ah. Nona, alam mo ba kung bakit malungkot ako simula kahapon? Hindi, pero halata nga. Bakit ba? Kasi nasaksihan kong babaeng gustong gusto ko na masayang pinagmamasdan ng ibang lalaki. Bigla siyang nilukob ng guilt nang mapagtanto ang sinabi nito. Kumikislap sa tuwa ang mga mata mo kahapon habang pinapanood si Richmond. Doon ko napatunayang siya ang panalo. Justin, I'm sorry. Alam mo, sinubukan ko naman talaga eh. Sinubukan kong gustuhin ka. Pero siya talagang nais ng puso ko. Then, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa siya sagutin? Bihira na lang ang lalaking katulad niya. Masakit para sa akin na sabihin to pero deserve ka niya at deserve mo siya. Napayakap siya kay Justin sa payo nito. At nang matapos silang mag-usap, maaga niyang sinara ang store para maaga rin siyang makauwi. Nang makauwi siya, kagaya ng dati marami pa ring tao sa bahay nila. Ngunit parang may kakaiba. Pumasok siya at nagtaka nang makitang marami sa mga kapitbahay niya na naroon ang umiiyak. Magtatanong na sana siya nang biglang lumitaw ang luhaan niyang ina. Anak, bakit ngayon ka lang? Nay, bakit po? Bakit kayo umiiyak? Si Richmond! Biglang nilukob ng kaba ang kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng lalaki. Ano pong nangyari kay Richmond? Inutusan ko siyang mag-ipon ng kahoy para panggatong. Nagtungo siya sa gubat. Hindi ko alam kung bakit siya natagalan kaya sunundan ko na. Tapos nakita ko siyang wala ng buhay sa ilalim ng isang puno. Sa hula ko, umakyat siya at nahulog. Tila nabingi siya sa sinabi nito at hindi niya namalayan ang sariling tumatakbo na papunta sa kwarto kung saan ang galing ang ina. Doon nakita niya isang bangkay na nakaratay sa may kama. Duguan ang talang nakapatong sa mukha nito. Kahit hindi niya nabuksan yon, kilalang kilala niyang katawan yon na Richmond. Nagsimula siyang umiyak at nilapitan nito. Pinagyuyog-yog ang katawan nito. Pulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Umaasang ito'y magigising, ngunit hindi nangyari. Matagal siya sa ganong ayos. Nakailang ulit niya ring sinapo ang kanyang dibdib sa sobrang lungkot. Rich, bakit mo naman ako iniwan? Kung kailan handa na kitang sagutin. Paiyak na pag-amin niya. Sa isang iglap, ang bangkay na nakaratay ay biglang napaupo na muntik na niyang ikasigaw. Kung hindi niya lang nakitang nakangising sa Richmond nang matanggal ang tela nito sa muka. Is that true? Sinasagot mo na ako? Sandali!
Buhay ka? Yup, buhay na buhay. I'm just testing you. At nakipagsabuatan lang ako sa nanay at kapitbahay. Mabilis pa kaysa sa kidlat na niyakap niya ang binata. Humagulhol siya sa may balikat nito. Naramdaman niyang niyakap siya nito pabalik at ilang beses na pinaghalikan ang kanyang buhok. Gago ka? Akala ko patay ka na talaga. Tinakot mo ko, nakakainis ka. Hey, I'm sorry. Tahan na, please. I love you. Do you love me too? Bumitaw siya at paulit-ulit na tumango. Yes, I love you too. Marahang pinunasan ni Richmond ang kanyang basang muka. Hinalikan nito ang kanyang noo, pisngi, ilong, at nang maglapat ang kanilang labi. Sumabay naman ang sigaw ng mga taong nakasaksi sa kanilang pagmamahalan. Doon nagsimula ang puno ng pagmamahal nilang buhay nilang magkasintahan. Isinama siya ni Richmond sa Maynila upang ipaalam sa lahat na sila na. Lumipas lamang ang isang buwan, nag-propose sa kanyang binata at kinasal sila. Sa probinsya naganap ang kasal, ngunit ingrande at talagang hindi makakalimutan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Winona at Richmond. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout pala sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Wilma Lira from Surigao City, Ma'am Marisa de los Reyes from Saudi Arabia, Ma'am Melanie Wego from Antipolo City, Ma'am Judith Ampo from Del Monte, Bulacan, Ma'am Libet Mayuga from Matalam, Ma'am Doroteo Ochaque from Riyadh, Saudi Arabia. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.